Ito, nakikita ba niyo ito? Yan. Dali parang lumabo lang. Sandali lang Ayan Congressman Jinky Luistro. Ayan nasa gitna, may hawak na papel. Ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. Panalo ulit as congressman. Congresswoman. Abogada. Magaling. Sa kongreso, sa unang term niya. Pinagbigyan at sinuportahan ang mga taga Batangas, ikalawang distrito. Kaya ko pinapakita yan. Ganito po. Abang-abang at magpapatuloy pa itong mga sagutan between Sara Duterte at Congresswoman Castro. Pinersonal po kasi. Alam niyo mga Batanggenyo, pag pinersonal nyo yan, hindi ho aatras ang Batanggenyo. Parang pag-issue lang, okay lang. Pero pag pinersonal mo na ang isang tao, ang isang Batanggenyo, aba, hindi yan papayag. Gagawa at ng paraan yan kung paano dadaanin sa legal na pamaraan ang kanyang pagtatanggol sa sarili. Yan po ang Batanggenyo. Hindi magpapalamang. Pag naunahan mo, humanda ka, babalikan ka niyan. Pag inargabyado mo, hindi nagtatapos yan. May kasunod yan. Pero lalo na kung personal. Alam niyo kung bakit sinabi kong personal? Abay, sinadya po ni Sara Duterte ng kampanya, pinuntahan yung ikalawang distrito ng Batangas. Pinuntahan niya yung Batangas at siniraan niya. Pinalabas niyang may utang daw sa kanyang asawa, si Congressman Jinky Luistro. Okay? Personal yun. Anong kinalaman sa politika nun? At iba pa. Kasi si Luistro, Congressman Luistro ng Batangas, napaka-active sa Committee on Appropriation, Quadcom Committee, at saka po yung Blue Ribbon Committee. Doon sa alleged corruption sa Department of Education at Office of the Vice President under Sara Duterte. May dokumento, kompleto. Kaya nga sila ay naging complainant at endorser. Majority, halos lahat ng congressman ay endorser ng article of impeachment against Sara Duterte. Hindi matanggap yata ni Sara yan. Yung ginawa nitong si Luistro. At maliban dyan, ginawa pang prosecutor kasi magaling na abogada. Ibang klase magtanong yan. Okay? At dahil yan, kaabang-abang itong impeachment na gagawin. Kasi nanalo uli si Jinky Luistro, ay tuloy ang kanyang pagiging prosecutor. Ano bang trabaho ng prosecutor? Taga-usig. Sila po yung magpapatunay sa mga ebidensya. Ayan ang ganda ng ngiti. Hindi nagiba, hindi nasira. Hindi naniwala ang mga Batanggenyo at Batanggenya. Diyan po sa paninira ni Sara. Kaya kaabang-abang. By the way, Batangas na napapag-usapan, isang artista rin doon. Kasi hindi naman yata talaga taga doon Talo. Si Lucky Manzano tinalo ni Governor Mandanas na naglaban bilang Vice Governor. Pero si Vilma Santos nanalo as Governor. Babalik na Governor ng Batangas si Vilma Santos. At yung kanyang anak naman ay Congressman ng Lipa. Yun. Anak ni Secretary Rap Recto. So hindi yata nakalimutan ng mga Batanggenyo yung issue ng oil business ni Manzano. Di ba dyan naging controversial sa Manzano? Maraming complainant na OFW na Batanggenyo na nakuha ng malaking pera, milyon-milyon pera. Hindi pa tapos yung kaso niya, marami pang complainant yan. Marami pang mga Pilipinong taga-Batangas nagtatanong kung ano nangyari. So mukhang hindi nakita yan. At saka, si Mandanas matagal ng gobernador ng Batangas at congressman. Bumaba lang sa pwesto dahil tapos na yung trabaho niya bilang governor. Ang term niya, tumakbong vice governor. Abay, nilabanan ba naman ni Manzano? Akala niya sikat siya. May pera at sikat. Akala niya magigiba niya si Mandanas. Hindi. So, tuloy-tuloy po ang magkakakampi sa lalawigan ng Batangas at iba pa. Yan ang sitwasyon. Mabuhay, congratulations kay Congresswoman, magaling na mababatas at abogado, Jinky Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas. Naku, Inday Sara, humanda ka. Magkikita kayo dyan sa impeachment trial. Lalo mong masusubukan at makikita natin ang galing
ng abogadang mambabatas, prosecutor, taga-usig sa article of impeachment. Abangan. Okay? Sunod na pag-usapan natin ito. Talagang kakaiba ito, ha? Alam niyo itong counsel o abogado, tagapagtanggol, defense counsel ni Digong Duterte na si Attorney Nicolas Holtman ba yun? Parang politikong abogado. Parang politikang Pilipino na. Akalain mo nakatutok siya sa politika sa Pilipinas. Ngayon sinasabi niya pwede na makalaya daw, pwede na pakawalan daw si Duterte dahil nanalo mayor ng Davao City. Ayan ang pakialam ng ICC sa politika sa Pilipinas, hindi. Mukhang iba itong galaw. Nahawa ba kay Harry Roque ito? Nahawa ba ito sa mga abogadong politiko ng mga Duterte? Na kung ano mga pinagsasasabing malayo sa kaso? Bakit hindi pinagtutuunan ng pansin nitong abogado ni Duterte yung mabibigat na kaso at ebidensya? Ang kanyang pinaggagawa na kaya sila'y natalo, binasura yung mga petisyon, kinuwestiyon yung dalawa, pinag-i-inhibit yung dalawang judge, binasura ng ICC judges. Pinapaalis yung dalawang judge. Meron pa siyang petisyon na huwag daw payagan yung mga dokumento. Kailangan daw merong pasaporte yung mga biktima. Hindi rin pinayagan ng ICC yun. Basta mapagkakilala na Pilipino, pwede na. Laglang din, talo ang petisyon ng abogado. Ngayon, meron silang petisyon na by June 9, ang deadline para magkaroon ng desisyon ang ICC judges tungkol dun sa jurisdiction. Kino-question din itong abogado ni Duterte ang karapatan at kapangyarihan ng ICC sa paglilitis dito kay Duterte. O yan ang galaw niya. Ngayon, ang kanya sinasabi, dahil nanalong mayor, pwede na daw makauwi at makakabalik na. Ano yun? Political statement yan eh. Kaya ang aking description at opinion, itong defense counsel ni Duterte sa The Hague, ICC, Crime Against Humanity, ay mukhang malayo sa trabaho. Mukhang politikong abogado ang dating, parang Pilipino ang dating. Nahawa sa mga kakampi nila. Ano yun? Samantalang ang bibigat ng mga statement, testigo at mga dokumentong magpapatunay sa crime against humanity, human rights violation. Pero parang hindi yun ang pinagtutuunan ng pansin ng abogado. Ay bahala kayo. Bahala kayo. Yan ba yung binabayaran ng milyon-milyong piso? Or $1,000,000? Or €1,000,000? Bahala kayo. Kayong mga DDS, yan ang dapat nyo. Tuwan-tuwa kayo pag ganyan ng statement ni Holtman. Ay pare-pareho na kayo. Again, itatak nyo sa puso at kaisipan nyo. Ang ICC walang pakialam sa politika sa Pilipinas. Sila'y nakatutok sa ebidensya at complainant. Kahit nga presidente, inaaresto nila. Kahit nga former president, inaresto na nga si Duterte. So, ibig sabihin, wala silang pakialam. At totoo naman, kasi International Criminal Court. Pero yung mga defense counsel ni Duterte, politikong-politiko ang dating. Ang mga statement at issue ay pampolitika sa Pilipinas. Malayong-malayo sa issue at ebidensya at depensa sa crime against humanity. Bahala kayo. Please like and share ng ating video. Issue lang po ito. Walang personalan. Ang mga bumabatikos, mga troll at baser, mga DDS lang po yan. Huwag natin pansinin yan. Okay? Sarado ang isip nila kasi.